Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa ating tatalakayin ngayong araw? Kung oo, magsimula na tayo. Ito ay tungkol sa ang musika sa lumang bahay. Pero bago tayo magsimula, meron akong katanungan. Ano ang gagawin mo kapag ang bagong batang kapitbahay na ipinakilala sa iyo ay may kapansanan pala? Maaari mong ibahagi ang iyong sagot sa iyong mga kapatid o sa iyong mga magulang. Ngayon, talakayin natin ang kwento na ang musika sa lumang bahay. Araw-araw, dumaraan si Camille sa tapat ng isang lumang bahay. Walang nakatira sa lumang bahay, kaya tuwing mapapatapat siya ay binibilisan niya ang lakad at ayaw niyang tumingin dito. Isang hapon, papalapit na si Camille sa lumang bahay nang makarinig siya ng musikang nanggagaling dito. Napatakbo palayo si Camille. Natakot siya sa narinig niyang tugtog mula sa bahay. Kinabukasan, muling nakarinig ng malungkot na tunog ng piano sa loob ng bahay si Camille. Ngunit, ngayon hindi siya tumakbo palayo. Gusto kasi niyang malaman kung sino ang tumutugtog. Nakita niyang lumabas mula sa gate ng bahay ang isang babae. Nakita siya ng babae at ngumiti ito sa kanya. "Bata, may kailangan ka ba?" tanong niya kay Camille. "Ay, wala po. Narinig ko po kasing may tumugtog ng piano mula sa lumang bahay." "Ah, iyon ba? Si Jessica iyon, ang alaga ko. Mahilig kasi siyang tumugtog ng piano," sabi ng matanda. Mula noon, kapag dumaraan si Camille sa tapat ng lumang bahay, ay humihinto siya sandali para marinig ang magandang tugtog. "Ang galing naman ni Jessica sa pagtugtog. Sana makilala ko siya," bulong niya sa sarili. "Camille, halika, pasok ka. Ipakikilala kita kay Jessica," ang sabi ni Yaya Ising. Nang minsang makita niya si Camille na nakatayo sa gate. "Ay, sige po. Gusto ko pong makilala si Jessica para masabi kong hanga ako sa galing niya sa pagtugtog," sabi ni Camille. Ngayon lang napasok ni Camille ang bahay. Luma na ito pero magaganda at mararangya ang mga gamit sa loob. Malawak din ito at may malapad at paikot na hagdan. "Yaya, ikaw na ba yan?" ang tanong ng isang batang babaeng nakaharap sa piano at tumutugtog. Ni hindi ito tumingin kay Yaya Ising dahil abalang-abala sa pagtugtog. "Ako na nga, Jessica, at may kasama ako. Heto si Camille, ang kapitbahay," ang sabi ni Yaya Ising. Lumingon si Jessica at nakita ang nakangiting si Camille. "Dinala ako rito ni Yaya Ising para makilala ka, Jessica. Hanga ako sa galing ng pagtugtog mo." "Salamat naman, Camille. Wala kasi akong magawa. Kaya heto, tumutugtog na lang ako." Noon lang napansin ni Camille na nakaupo sa wheelchair o silyang gulong si Jessica. "Jessica, pwede ba akong dumaan lagi rito pagkagaling ko sa eskwelahan?" tanong ni Camille. "Para marinig ko ang iyong pagtugtog. Ang galing mo kasi." Nakangiti na si Jessica na sumagot. "Sige, Camille. Naiinip nga ako rito. Si Yaya lang lagi ang kasama ko." Kaya Yaya Ising nalaman ni Camille ang nangyari kay Jessica. Sa Manila pala siya nag-aaral. Naaksidente ang sinasakyan niyang kotse at naapektuhan ang kanyang mga paa. Nagte-therapy siya para may pag-asa pa naman daw siyang makalakad. Pero hindi masabi ng doktor kung kailan. Mula noon ay naging malungkutin si Jessica at ayaw na rin pumasok sa paaralan. Naisip ng kanyang magulang na dito muna sa lumang bahay nila sa probinsya siya magpagaling. Mula noon, araw-araw bago umuwi si Camille ay dumaraan muna siya sa lumang bahay. Kinakwento niya ang mga nangyari sa kanilang paaralan. Sabik na sabik naman sa pakikinig si Jessica.
Pagkatapos ay siya naman ang makikinig sa mahusay na pagtugtog ng kaibigan. Isang araw, nagulat si Camille sa tanong ni Jessica. Camille, pwede kayang pumasok din ako sa eskwelahan mo? Dahil sa mga kwento mo ay parang gusto ko na uling mag-aral. Ang sabi niya. Tuwang-tuwa namang tumawag si Yaya Ising sa magulang ni Jessica sa Manila para sabihin ng magandang balita. Agad silang umuwi para ayusin ang pag-transfer niya. Ngayon ay magkasama na ang magkaibigan sa araw-araw na pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Camille, salamat sa iyo ha. Nung hindi na ako makalakad, akala ko'y wala na akong pag-asa. Pero ngayon, nakita kong pwede pa pala akong maging normal ang buhay ko. Salamat at hindi mo ipinaramdam na iba ako. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Isa itong magandang kwento na kapupulutan ng aral, lalo na sa mga batang katulad niyo. Nawa, ang bawat isa sa inyo ay maging katulad ni Camille, na hindi nanguhusga ng kapwa, kundi ginagawa niya pa itong kaibigan at ipinararamdam sa kanila na hindi sila naiiba at dapat din silang mahalin katulad ng mga normal na tao. May naintindihan ba kayo sa kwento natin ngayon? Mahusay! Ngayon naman, handa na ba kayong magsagot ng ating aralin? Sa inyong libro, buksan ito sa pahina 145 at sagutan ang leterang A, leterang B, C, D at sa pahina 148 to 149 sagutan ang leterang A. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa, ang bawat isa sa inyo ay may natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat, paalam, and God bless you.